Stage 5 na ang chronic kidney disease ni Ron Ryan o mas kilala bilang si Au. Marami man ang naging balakid, naging daan pa ito para lalo siyang magsumikap sa pag-aaral. Nung in-abdomen ultrasound po ako, nakita po maliliit po yung kidneys ko. Yung isa pong kidney ko parang durog-durog. Yung isa po maliit, pang 2 years old po yung size niya. Sa tulong ng pagkanta ni Au sa internet, kumikita siya ng pandagdag sa pambili ng mga gamot niya. Ngunit, hetong pambihira. Sa kabila ng kanyang kondisyon, abay, naisip pa niyang tumulong sa iba. Ang social media, ginamit na rin niyang paraan para kahit papaano, makatulong siya sa iba pang mga kabataan na may kaparehas na pinagdaraanan. Alam na kasi ni Au ang kaakibat na pangamba ng anunsyo ng isang matinding sakit, lalo pa kung may regular na gamutan ng kailangang pagdaanan, gaya ng dialysis. Katunayan, hanggang ngayon, may mga pagkakataong pinanghihinaan pa rin siya ng loob. Pag-amin din ni Au, hindi pa siya handang iwan ang itinuturing niyang ina, ang pinsan ng kanyang ama na si Manel. 2 taong gulang pa lang, si Manel na ang nag-aruga kay Au. Maayos naman niyang kinausap ang ama ni Au. Inilaban ni Manel hanggang sa legal na ma-adapt si Au. Na-permanent ako sa trabaho. Sabi po sa akin ng mga kasamahan ko, uy, i-adapt mo na siya. I-adapt mo na siya legally. Total, hindi ka naman magkaanak pa eh. So, nag-process po ako ng legally adoption. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya tapos. Kasi hindi po namin capable bayaran yung biglaan. Hanggang sa dumating na kami sa napakabigat na sitwasyon. May sakit na po siya. Ang nasa akin, ma'am, mas mahalaga yung buhay ng anak ko. Kesa ibayad ko na magiging apelido ko lang siya, doon ko na lang gagamitin sa paggagamot niya. Noong magsimula ang dialysis ni Au, isang kahig isang tuka na ang mag-ina. Kaya naman si Au, pinagsikapan na talagang makatulong sa kanyang mami Manel. Nakakuha po ako ng kita, kahit pa paano pandagdag po sa mga gamot ko. Kunyari po sa isang live ko, nakakuha ko 150. Tapos kunyari mag-live ulit ako ng gabi, 150 ulit. Yung sa isang araw, per 300, parang nagkatrabaho ka na rin po. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pilit itinuloy ni Au ang pag-aaral. Nito lamang Disyembre, bumalik siya sa pag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS. Pag aalis po siya, lagi yan po, may alis na po ako. Nasabihin ko, anak, magdasal, see you later. Pinangahawakan namin dalawa lagi yung salitang, see you later. Totoong si Au ang dahilan kung bakit mas napapalapit sa Diyos si Manel. Ang pananalig na ito, pati ang pagmamahal ng kanyang kinikilalang pamilya, ang nagsisilbing inspirasyon ni Au para maging hustler sa iba't ibang gawain sa kabila ng kanyang matinding sakit. Hindi lang kasi siya estudyante, kundi PWD president din sa kanilang barangay. Nakadagdag tulong ito sa pamilya dahil kahit papaano may sweldo si Au dito. Ngunit higit na mas malaki ang naiambag na responsibilidad na ito sa kanyang pagkatao. Ang dedikasyon ni Au na labanan ang kanyang karamdaman at tumulong sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, aming gagantipalaan dito sa kapatid mo. Wow! Wow! Agud. Tamang-tama po ngayong tag-araw. Wow! Nagpadalagin po siya ng 10,000. Wow! Thank you po. Senator Raffy, gusto ko lang pong magpasalamat po ng sobra-sobra po. Ito pong tulong na ito. And ito po rin po is napakalaking tulong po sa akin. Ito pong perang to is pambibili ko po ng mga gamot at pangangailangan ko po sa dialysis. God bless you more po. Senator, thank you so much po. God bless you more po. Malaking tulong po to sa kanya. Dadating po yung time na hindi na po siya mamumblema kung kanino siya manghihiram o kung kanino po kami manghihingi. Thank you so much po. Thank you po. Thank you po, Senator Raffy. Tunay na nakakabilib ang mga kwento ng katatagan na tulad ng kay Au. Dasal namin ang patuloy na paglakas ng kanyang pangangatawan at ang patuloy na pagdating ng mga biyaya sa kanyang pamilya.